Nadine's POV. Ang bastos mo, talagang babae ka? Sabay kaming nagkatawa ng dalawa. Bastos, pero gusto mo rin naman. Sabi niya na may kasamang irap pa. Sarap na sarap ka nga eh. Huy, bunganga mo. Putol ko sa kanya. Tumingin pa ako sa labas dahil baka may batang pumasok. Marinig pa nilang mga lumalabas sa bunganga ni Isay. Hala, ang duming mag-isip pa. Sabi ko, sarap na sarap ka namang makipagkwentuhan sa kanya noon, hindi ba? Sabi mo nga nagdidil, nag-aasaran kayo dati pa? Shut up. Past na nga, di ba? Baka ikaw gusto mo ikamusta kita sa kanya. Agad naman itong umirap. Wag na uy. Kung ikaw ayaw mo sa gurang, ako din. Maraming fresh na isda, day, kung gugustuhin ko. Pagmamayabang niya pa. Sa bagay, kung tututuhanin ito, for sure, makakahanap talaga siya. Really? Maarteng tanong ko sa kanya. Baka isang load lang din niya sa'yo, rurupok na yung pinakaiingat-ingatang Victoria's Secret ng panty mo. Excuse me lang na din, hindi para sa kanyang Victoria's Secret ko. At saka, wag mo ngang ibaling sa akin ang usapan. Kayo na lang ni Spunk mi daddy. Naiiling ako sa kanya. Alam ko kasing napipi ko nito kapag inuungkat kong past niya. Ay, sad life. Stop crying, Zia. We are now sitting inside the chopper. Maaga kaming sinundo ng tauhan ni Kuya kanina sa hacienda. Umiyak si Zia kasi mamimiss niya daw ang mga kaibigan niya sa hacienda. Maagang pumuntang mga kaibigan niya kanina para makapagpaalam sa kanya kaya heto ngayon, namumulang ilong at mata niya kakaiyak. I will miss my friends, mommy. Isa pa pala sa iniiyak nito dahil hindi dumating si Kuya Dalton niya kanina. Sinabi ng lola nito na masama daw ang pakiramdam pagkagaling kahapon sa hacienda. Kahapon lang din kasi nito nalaman na babalik na kami Maynila. It's fine baby, babalik pa naman tayo dito next month. You'll see them again. At saka diba promise mo sa kanila, you'll buy them toys and pasalubong pagbalik mo? Marahan itong tumango sa akin. Yes, mommy. I will buy them gifts. Pagbalik po natin sa hacienda, I will buy Barbie for Joy and water gun for Kuya Dalton. Matamis akong ngumiti sa anak ko. Ang bilis ng panahon. Ngayon nakakausap ko na siya at naintindihan niya na ako. I can't believe that I can take care of a baby. Wala naman kasi akong alam talaga sa pag-aalaga ng bata. It so happened that I fell in love with her the first time I set my eyes on her at the orphanage. She's so tiny back then, natatakot pa nga akong hawakan siya noon. But looking at her now, it's so overwhelming. Sino mag-aakala ng isang pasaway na Nadine Masada ay may kakayahan palang mag-alaga ng bata? Pero minsan, naisip ko rin kung paano kaya kung darating ang araw na magpapakilala ang tunay niyang mga magulang. Paano kung isang araw, kukunin siya ng mga magulang niya sa akin? Iisipin ko pa lang, para nang pinipiga ang puso ko. Hindi ko kakayanin kapag nawala sa akin ang Zia ko. I will fight for my daughter. Akin ang anak ko. Kung darating man ang panahon na gusto niyang makilala ang tunay niyang mga magulang, tutulungan ko siyang hanapin pero hindi pa rin ito mababago na ako ang mami niya. Ako ang tunay nagmamahal sa kanya. I love her so much that I'm willing to give my life to her. She's my life. Kung hindi dahil sa anak, hindi ko alam kung may direction ba ang buhay ko ngayon. All what I become now is because of her. She changed me into a better person. Baka mabaliw ako kung mawala sa akin ang anak ko. Hinayaan ko matulog si Zia habang nasa biyahe. Ginising ko lang ito pagdating namin sa Maynila. Bubuhatin ko sana siya palabas pero hindi na ito nagpabuhat sa akin. Maliban na lang kung naglalambingan kami. Bigger na raw siya at yun ang palagi niyang rason sa akin. Pagkababa ng chopper agad may sumalubong sa aming mga tauhan. Hindi pamilyar ang mukha nila sa akin. Siguro nagpalit na ng security si Dad or maybe etong mga tauhan namin. Sila na ang kumuha ng mga gamit namin ni Zia.
Hawak kamay kong aking anak na sobrang cute sa suot niyang white off-shoulder blouse, pair with maong skirt and boots. Naka-ponytail ang buhok niya at may shades pa. May maliit siyang handbag na dalagay na sa akin. Simple lang din ang suot ko. White crop top blouse paired with high-waisted tattered jeans and boots. Same with my daughter. Halos magkaparehas ang style namin ng baby girl ko. Kaya hindi maiwasang agaw pansin habang naglalakad kaming dalawa. Diretso kaming pumasok sa itim na Range Rover na nakaparada. Doon ko kasi nakitang pinasok ang gamit namin ng anak ko. The moment we are settled inside the car, biglang nagsalita ang driver nito na ikinagulat naming dalawa ng aking anak. Of all the people, bakit siya pa? Welcome back, babies. Montero? I mean, babies ni Tito Gabi. Tili ni Zia na halatang tuwang-tuwa itong makita si Gabi. I didn't know that they are this close. Gusto niya pang lumipat sa harapan para doon umupo, pero hindi ako pumayag. Nagtataka ako kung paano sila naging magkasundo. Dati kasi nung nasa mansyon pa kami, minsan lang naman bumibisita si Montero doon. Kung bibisita naman ito, hindi din naman buong araw. Malawak ang ngiti nito sa aming dalawa ng anak ko. I noticed that he looked darker now. Parang kagagaling niya lang sa mission o parang kagagaling niya lang sa sakahan. Ano na naman kayang pakulong pinasok nito ngayon at lalong nangitim ang balat niya? Driver? Hardinero? Delivery guy? Inabot niyang ulo ni Zia at hinaplos niya ito. Ang anak ko naman ay nagpapakute din sa kanya. Hi my cutie patuti Zia girl. Nakangiting tanong ni Gabi sa kanya. How are you? Did you miss your favorite tattoo? Tumaas ang kilay ko sa sinabi niya. Kailan pa siya naging favorite tito ni Zia? Nang tiningnan kong anak ko, halatang kasiyahan sa mukha nito. It felt weird. Nakakapanibagong pagiging close nilang dalawa. I'm fine po, Tato Gabi. Masayang sagot ni Zia sa kanya. Tato, where is my dad? Bigla nitong tinutup ang kanyang bibig at nag-iwas ng tingin. Pero huli na dahil narinig ko nung gusto niyang itanong kung nasaan ang daddy niya. Mommy, please fix my seatbelt. Pagbabago agad nito sa usapan. I'm quietly observing her at parang bigla itong nataranta. Ano ito? Deja vu? After hearing what she said to her friends about her dad, napaisip ako na baka talaga sekreto na namang nakitang mga ito. Knowing Zeus and his previous job, kung gugustuhin talaga nitong makipagkita sa anak niya nang hindi ko alam yung magagawa niya. Sa lawak ba naman ng hasyanda, hindi ko rin naman maiisa-isa ang mga tauhan doon. Nang tumingin naman ako kay Gabi, naiiling at natatawa ito sa harapan ng manabala. Sumili pa ito sa salamin sa uluhan niya. Siguro, inoobserbahan itong reaksyon ko, but I remain stoic. Nang mapansin niyang hindi ako umiimik, nakakaloko itong ngumiti sa akin. Gago lang? Gustong gusto ko na siyang irapan pero nagpipigil ako dahil kararating ko lang. Time out muna ako sa pagmamaldita at saka nakaharap ang anak ko sa akin. Hindi magandang halimbawang makikita niya akong nagtataray sa favorite tattoo niya. The Queen and the Vixen are with me now. Biglang sabi nito. Hindi ko alam kung sino kausap niya pero dinig kong binanggit niya ang mga salitang yon bago nito sinimulang magmaneho. Nakita kong inabot niyang salamin sa uluhan niya at inayos niya ito para makita niya kami ng anak ko habang nagsasalita siya sa unahan. May naunang itim na van sa harapan namin at ganun din sa likuran. Gaya ng dati, mahigpit pa rin ang seguridad para sa kaligtasan namin. Meron pang isang itim na sasakyan sa pinakadulong likuran. Pero hindi ako sigurado kung kasama pa ito sa escort namin. Parang over naman ata kung ganun. Ang dami naman ata nila. May maliit na screen sa harapan niya na parang nakakabit sa CCTV na tila minomonitor nitong mga madadaanan. Napapansin kong alerto din ang mga mata niya sa pag-check sa magkabilang side mirror at paulit-ulit itong sumusulyap sa maliit na screen. Para tuloy akong biglang kinabahan, I can feel that Gabi's body is relaxed but at the same time, I can feel that his eyes are alert na parang hindi to pwede magkamali ng tingin. Bawal may makaligtaan. So hanggang ngayon pala, sila pa rin ang naka-assign sa security ng mga masada? Being with Gabi now is a confirmation that my families really trusted their agency.
Nang masigurong ayos ng lahat, muli itong bumaling sa akin. House life na din? Malawak ang ngiting binigay nito sa akin sa salamin. Hindi ko alam kung para saan ang mga ngiti niya. I don't want to give meaning pero parang napaparanoid ako dahil alam kong konektado siya kay Zeus. Pasimple akong umirap sa kanya. Fine, matipid kong sagot sa kanya. Ayoko sana siyang sagutin o kausapin man lang, but knowing Montero, hindi din ako tatantanan nito. Isa din itong dakilang makulit. Hindi lang pala makulit, dakilang chismosa rin palang gagong to. How's Paris? Kunwaring tanong niya. As if naman hindi niya alam na sa Davao kami nang galing. Ang sarap lang talagang batukan. Best actor in a pretending role si Montero. Same, bored kong sagot na hindi pa rin nakangiti sa kanya. Diretso lang tingin ko sa daan at minsan sinusulyapan kong maliit na screen sa harapan ni Gabi na hindi ko naman naintindihan kung anong nandoon. Tattoo, we came from Davao, not from Paris, sabat ni Zia na bahagya pang dumukwang para tingnan si Gabi. Di ba mommy? We came from Davao, right? Gusto ko sanang takpan ang bibig ng anak ko pero huli na. Dire-diretso ng pagsasalita niya. Hindi naman ako pwedeng magsinungaling kaya ngumiti na lang ako sa kanya. Nang tumingin ako sa salamin, nakita ko nakasulyap pala si Gabi sa amin. Kaya inikutan ko siya ng mata. I know this brute is just making a drama. Alam itong galing kaming Davao, nagkukunwari lang. Where is Davao siya? Pangungulit niya sa anak ko na handa naman atang ikwento lahat sa kanya ang mga ganap niya doon sa asyenda. Tattoo, ang Davao po doon sa asyenda. Yung maraming animals at saka fruits, di ba Sumulya pa ito sa akin. Napansin kong nagdadalawang isip ito kung itutuloy niya bang sasabihin o hindi. Pero wise si Gabi dahil siyang sumalo kay Zia. Dun ba sa sinabi ko sa yung gusto kong puntahan doon? Yung maraming durian? Yes, Tattoo, doon po. Sa asyenda ni Papa V at Mama Liz. Maagap namang sagot ng anak ko sa kanya. O talaga? Wow naman. May dala ka bang durian para kay Tattoo? Nice try, Montero. Gusto ko siyang palakpakan. This guy really thinks that I'm dumb, ha? Sige, ipagpatuloy mo pa. Tingnan natin kung sino hindi mabubuko. Maganda yung manggaling sa bunganga mong mga kalokohan nyo. Akala ko tatahimik na si Gabi, yun pala bumubalo lang. Pagkatapos ng tsikahin ng anak ko, ako naman ngayon ang binalingan niya. Bakit pa hindi niya mapirming bibig niya? Akala ko kung tatanda na ito, magiging tahimik na siya, mas lalo pa atang naging madaldal. So Nadine, how's everything? He said trying to divert my attention. Siguro nahalata nitong nag-iisip ako. Eyes on the road, Montero. Saway ko sa kanya kaya muli na naman itong ngumisi. Inayos ko muli ang pagkakaupo ni Zia para makaiwas ang tingin kay Montero na nagsisimula na namang mangasar sa akin. Alam ko ng style nito, sa mga palihim nitong ngisi pa lang alam ko na. Kaya nga nairita ko lalo sa kanya. Of all people, bakit ito pang inutusan ni Kuyang sumundo sa amin? Nakakainis, ganun ba talaga kabilib ang mga kapatid ko sa kanila ng kaibigan niya? Sorry dude, sulyap nga lang. Oo na, sa road na. Oy ha, muling kumunot ang noo ko nang marinig kong may kinakausap si Gabi sa earpiece niya. Oo na, oy mo talaga. Bulong-bulong niya pa. Tumahimik ito nang mapansin niyang nakatingin pala ako sa kanya. Tinasan ko siya ng kilay dahil may hint na ako kung sinong kausap niya. I don't want to be assuming, pero alangan namang ganun siya makipag-usap sa mga kapatid ko, hindi ba? So Nadine, how is life? Ayaw talaga tumigil Ang kulit niya talaga. Good, Montero. Very good. In fact, I met someone special and I hope he is the one for me. If everything went right according to our plan, iimbitahan kita sa kasal ko. I said and gave her my sweetest smile. Gusto kong iparinig sa kausap niya kung tama man ang hinala ko ang mga katagang yun. Patay ka dude, bulong ni Gabi, pero dinig na dinig ko naman. Gusto kong matawa dahil biglang umasim ang mukha ni Montero. Ang kaninang ngisi nito naging ngiwi habang nakikinig sa kausap niya. Anyway Gabi, I'll be seeing my friends tomorrow evening. Please don't let anybody go near me, okay? I don't want my special someone to be Mahirap na, ayoko mapasugod siya dito nang wala sa oras.
Tumawa pa ako ng malakas para talagang kapani-paniwala. Pero ang totoo naman, wala akong balak gumala bukas ng gabi. At kung ang tsismosong Montero na ito ay tototohanin, baka mapapasubo talaga akong gumala mag-isa para mapanindigan ang kasinungalingan ko. Hindi ko pa naman kasi alam kung bakante ba sa Jasa. Nasa States pa rin kasi si Bettina hanggang ngayon. Sana man kayo magkikita ng friends mo. Maya may kuryosong tanong nito sa akin. Sa bar, malamang. Chill din minsan. I miss going out na rin kasi eh. I lied again. Nang tumingin ako sa anak ko'y wala naman itong reaksyon. Tahimik lang itong nakikinig sa usapan namin. Sure na din, basta ikaw malakas ka sa akin eh. Basta ba, ipapakilala mo ko sa the one mo ha? He even emphasized the word the one. Yeah, sure. Magkakasundo tayo kung ganun. Sad ko sabay tango sa kanya. I thought it ended there, pero muli na naman itong humirit. Mas gwapo ba yan kaysa sa kaibigan ko? Nakangising tanong nito. Ewan ko ba kung sinasabayan niya lang din ba ang drama ko o totoo talagang curious ito. Wala kayong panama lahat sa kanya. Well, except for my brothers, pantay lang sila pero kung kayo, ay naku Montero, ang layo ng agwat. Ilang sakong bigas pang kakainin niyo. Sama mo na din yung kaibigan mo, walang panama yun. Suminghap ito na tila nagpo-protesta. Napakadrama talaga ng kumag na to. Ang sarap bigyan ng award. May pahawak-hawak pa sa dibdib. Nang tumingin itong muli sa salamin, tinasan ko siya ng kilay. I gave him that, may ahangal ka? Look, kaya tumahimik ito. Hindi nito pumatol sa akin at ang anak. Hindi nito pumatol sa akin at ang anak ko naman ang binalingan niya. Zia? Hindi ko alam na marunong din palang makipag-usap sa bata itong si Gabi. Ang lambing ng boses niya kay Zia. Yes po, Tato. Sagot naman na anak ko. Gwapo ba si Tato Gabi mo? Opo, gwapo po. But my daddy's more handsome. Nag-peace sign pa ito sa kanya. I was just eyeing him. I want to see his violent reaction. Pero tumangutango lang ito na parang nag-a-agree sa sinabi ng anak kong mas gwapong daddy niya kaysa dito. How about your mommy's friend? Ang gago, dinamay pa talagang anak ko. Pinanlakihan ko siya ng mata pero ngumisi lang ito sa akin. Just asking na din. Sinong friend po, Tato? Kunot noong tanong nito. Nang hindi sumagot si Gabi sa kanya, akong binalingan niya. Mommy? Nothing baby, don't mind Tito Gabi. He is just kidding. Ayokong bumanggit ng pangalan, baka matandaan pa ni Zia at mabanggit kina Mommy. Alam pa naman ito na may nagpapadala ng prutas sa akin galing sa kabilang hasyenda. Your mom have a friend in Davao, right? Ayaw niya talagang tumigil. Ano bang gustong palabasin ng lalaking to? Nanggigigil akong tumingin sa kanya, kulang na lang. Batukan ko siya para tumigil sa kakakuda. Ang bunganga niya. Daig pa nitong isang marites ha. Lalaking marites ata ito sa Montero. Napaka-chismoso. Meron po. Si Tito Gustavo. Nag-give pa yun ng durian sa amin sa kaiba pang fruits, di ba Mommy? Gosh, I want to cover Sia's mouth. Ang daldal din talaga nitong anak ko. Pero ano naman ngayon kung malaman itong kumag na to na may nagbibigay ng prutas sa amin doon? Di ba Mommy? Ulit pa nito nang hindi agad ako sumagot sa kanya. Yes baby, I replied. Let your Tito Gabi focus on driving, okay? Pinatingin ko ito sa labas para makaiwas sa pangungulit ni Gabi sa kanya pero ayaw talaga nitong tantanan ng anak ko. Who is more handsome, Zia? Daddy or Tito Gustavo? I leered at him but he just smirked. Of course, my daddy. Proud na sagot nito sa kabumaling sa akin. Di ba, Mommy? Hilaw akong ngumiti sa anak ko. I can't disagree with her. I don't have the heart to burst her bubble. I know how she adores her dad. Sobra pang ang pagyayabang nito sa mga kaibigan niya noong nakaraang araw. Di ba, Mommy? Daddy's more handsome than Tito Gustavo. Ulit niya pa kaya napilitan akong tumango. Yes, baby. Mahina kong sagot para sana hindi marinig ng Montero. Pero sadyatang matalas ang pandinig nito. You know, nakangising ng sabat niya. Mas gwapo ka pa rin daw pala, dude. Bubulong-bulong niya pa. Hindi ko na siya pinatulan. Tahimik akong tumingin sa harapan. Ang tagal na rin palang hindi ako nakabalik dito sa Maynila. Now that I'm here, I will help my brothers in the business.
We already talked about it nung huling punta ni Kuya Conrad sa Davao. I want to start my own business sana pero sabi ni Kuya, I can invest in the company. At the same time, I can manage it. Marami pa ako naisip na gawin pero biglang nabulabog ang pag-iisip ko nang biglang binilisan ni Gabi ang pagmamaneho. Biglang naging alerto si Gabi. Nakita ko pang may nilabas siyang baril habang nagsasalita sa earpiece niya. Gabi, what is that? Down na din, down! Utos niya sa akin. Sinunod kong utos niya, agad kong niyakap ang anak ko at yumuko kaming dalawa. Hindi ko maaaring iangat ang ulo ko dahil natatakot akong baka matamaan kami ng bala. The lead and the vixen is safe. Yes, dude. Shit, we need cover. Sunod-sunod na mura ni Gabi nang may marinig akong nabasag. Remain down na din. Cover, Zia. Naramdaman kong pagyawang nasasak. Parami ang putok na akin naririnig. Binilisan din ni Gabi ang pagpapatakbo. Mabutit hindi na matraffic dahil malapit na kami sa mansion. Kunti na lang ang sasakyan ang dumadaan dito. Dude, I need backup. Yes, on the right. Milo, putokan mo na sa harapan. 2 black car at your back, dude. Patuloy yung pagsasalita ni Gabi sa earpiece niya. Sobrang kaba na ng dibdib ko. Para nang lalabas ang puso ko sa takot pero hindi ko pwede magpadala dahil kasama kong aking anak. She needs me. Remain down na din. Hindi ko napansin kung nakipagpalitan ba si Gabi ng putok dahil nanatili akong nakayuko yakap-yakap ang anak ko. Tinakpan kong tenga ni Zia at siniksik siya sa dibdib ko dahil naramdaman kong panginginig niya. Yes, dude, safe. Good. Isa na lang. Hit the black van. They're blocking us. Abot-abot ng kaba ng aking dibdib. Paanong umabot sa ganitong sumalubong sa amin? Shit! Malakas na mura ni Gabi. Tumingala ako para tingnan ko anong nangyari sa kanya. I don't know if the car is bulletproof or not. They're safe. Saad niya pero bakas pa rin ng kaba sa mukha ni Gabi. Isang malakas na putok ang bumasag sa salamin ng sasakyan niya. Daddy! Sigaw na anak ko. Daddy, save us! Parang pinigang puso ko sa sigaw ng aking anak. Si daddy niya pa rin ang hinahanap niya sa ganitong pagkakataon. Mommy, call my daddy! Naiyak itong pakiusap sa akin. Daddy! Daddy! Shh, baby, we'll be safe, okay? Shh, stop crying! Muli ko siyang siniksik sa aking dibdib at niyakap ng mahigpit. All my life ngayon lang ako natakot ng ganito. Kung ako lang to, ayos lang pero ibang usapan na kapag kaligtasan na ng anak kong nakasalalay. Ilang minuto pang lumipas bago ko naramdamang tumigil ang sasakyan. Naging tahimik ang paligid at hindi rin nagsasalita si Gabi. Wala na rin ako narinig na putukan sa labas. Pagtingin ko sa pwesto niya, nakita kong duguan ng balikat niya. Gabi, please talk, are you okay? Nanginginig ang boses kong tanong sa kanya. Humarap lang ito sa akin at tumango. Ang isang kamay niya may hawak na baril habang ang isa naman ay nakahawak sa tama niya. Aabutin ko sana siya pero nauna nang lumapit ang kanilang mga tauhan. Maagap nilang inalalayan si Gabi. Hindi ko alam kung ilan ang tama niya pero madaming dugo ang nakita ko. Stay here na din, kukunin ka niya. Biling to sa akin bago nagpatiayon sa mga tauhan niya. Nakahinga ko ng maluwag na marinig kong sirena ng pulis. Dahan-dahan kong inangat ang ulo ko at nakita ko may mga pulis na naka-uniforming mga lalaking lumabas sa dalawang van. May mga ambulansya ring dumating. Maingat kong inangat ang ulo ng anak ko paharap sa akin. Naramdaman kong takot sa mga mata niya. It's okay, Zia. Bad guys are gone now. Don't be scared, okay? Mommy's here. Marahan itong tumango sa akin at siniksik ang mukha niya sa aking dibdib. Naramdaman ko pang bahagi ang panginginig ng katawan niya kaya marahan kong hinaplos ang likod niya para kumalma siya. Kukunin ko na sana ang cellphone ko para tawagan si na kuya nang biglang bumukas ang pintuan sa gawin namin. Nagulat ako at ganun din ang anak ko. Nagkasalubong pang tingin naming dalawa bago pa ako makapagsalita. Nauna nang kumalas sa akin ang anak ko at umiiyak na yumakap sa kanya. Daddy! I'm scared! I'm scared! At dito na po nagtatapos ang ika-22 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.